Umabot na sa 19 ang nasawi mula sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province. At live mula sa Diliman, Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, ang ating weather frontliner na si Alvin Pura. Alvin, ipaliwanag mo nga sa amin kung ano yung posibleng pinagmula ng lindol na yan kaninang umaga. Yes, Cheryl, yung ating lindol po ay nangyari nga kanina 7:37 ng umaga na may magnitude 7.8. Ang epicenter po niyan ay sa Maasim, Sarangani. Naramdaman po ang intensity 7 sa General Santos City. Naramdaman din ang lindol sa ibang parte ng Mindanao, maging sa Visayas. Ang lindol po ay nasusukat sa magnitude pero magdidepende ang lakas o intensity nito sa depth o layo ng lugar mula sa epicenter. Ang intensity warnings po natin, o nag-iiba po yung ating intensity warnings, depende nga sa layo ng ating lindol doon sa mismong epicenter natin. Naramdaman po yan sa iba't ibang sulok ng Mindanao at maging sa ilang bahagi ng Visayas region. Galing po yan sa Cotabato Trench, yung ating lindol. At gano'n nga ba kalakas ang intensity na naranasan kanina sa General Santos City? Umabot nga yan sa intensity 7, ibig sabihin po yan destructive o hirap na pong tumayo ang mga tao sa matataas na palapag na gusali. Maaari din po itong magdulot ng malaking pinsala maging sa mga matitibay na gusali. Para ipaliwanag po ang mga nangyaring lindol sa Mindanao, kasama natin si Dr. Sevilla, isang Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Chief ng ating PHIVOLCS. Yes, Dr. Sevilla, ilan na po ba ang na-record nating aftershocks ngayong araw na ito, after nung major earthquake natin kanina umaga? Sa ngayon, umaabot ng halos at least 300 aftershocks na ang nare-record natin simula kaninang umaga. Ang lakas nito ay in terms of magnitude ay ang pinakamalakas ay nasa magnitude 6.7. Ito ay naramdaman sa intensity 3 sa General Santos City. Pag ganito po, Doc Sevilla, ilang araw pa mararamdaman yung ating mga aftershocks? Diba, nababawasan naman yung ating aftershocks, pero mga ilang araw pa natin tinatayang mararamdaman pa yung ibang aftershocks natin. Sa ganitong kalakas na lindol, posible pa rin tayong makaramdam ng aftershocks, mga ilang linggo siguro o pwedeng umabot ng buwan. Ang ine-expect naman natin habang tumatagal, kumukonti ang bilang na mare-record natin, pero may mga pagkakataon na posibleng may mag-occur na aftershocks na may kalakasan na mararamdaman pa rin ng ating makababayan, lalong-lalo na nakatira malapit sa epicentral area. Thank you, Dr. Sevilla. Meron pong mga tanong si Ma'am Cheryl. Hi, Doc Sevilla. Magandang gabi po. Pag-usapan lamang po natin para mas maintindihan ng ating mga kapatid. Nalilito kasi kung ano ba yung pinagkaiba ng magnitude doon po sa intensity. Ang magnitude at intensity po ay parehong ginagamit nating sukat ng lakas ng isang lindol. Doon po muna tayo sa intensity. Ang intensity po, intensity ng earthquake, ito po ay batay sa naramdaman natin or naging epekto nito sa istruktura. So nakukuha po natin ang intensity, batay po ito sa pag-i-interview po natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dun sa mga nakaramdam ng mga pagyanig. Ang intensity po na ginagamit po natin ay batay sa tinatawag nating PHIVOLCS Earthquake Intensity Scale. Iba't ibang bansa po may kanya-kanya po tayong intensity scale kasi nga po yung mga building practices natin ay magkakaiba. So sa PHIVOLCS sa Pilipinas po, yan po ang ginagamit natin. So nakukuha po natin ang intensity information once na mag-conduct na po tayo ng mga interview. So i-assess po natin. At kalimitan po, ang malalakas na intensity na nakukuha natin ay dun sa mga lugar na malapit sa epicentro ng lindol. Pero habang papalayo po tayo, in general, papaliit po yung intensity kasi malayo na tayo sa source. Pero may mga pagkakataon din na kung saan, kahit may kalayuan ng isang lugar, nakapagre-record pa rin tayo ng mataas na intensity. Bakit? Kasi po, posible, yung lugar na yon ay yung klase ng lupa nila ay malambot. Malambot in the sense na pwedeng mga mayaman, mga sediments, mga sands, ganyan, or kaya mga mud. So, na-amplify yung ground shaking dun sa malalambot na lugar. Yung magnitude naman po, ito ay nakukuha natin batay sa instrumento na ginagamit natin sa paglulocate ng lindol. Ito po yung tinatawag nating mga seismometers.
So ito po, meron po tayong mga mathematical formula and then based po dun sa nare-record ng ating instrument, so gagamitin po natin yan. Yan po yung magnitude. So based po sa instrument na nire-record natin and some mathematical formula, yan po yung magnitude. Again, ay yung intensity po, batay naman po sa naramdaman nyo o naging epekto ng paggalaw dun sa mga istruktura natin. At ito ay binabatay natin sa PHIVOLCS Earthquake Intensity Scale. At Doc Sevilla, ito pong saan po nagmula itong lindol na ito? Ito po ay nagmula sa paggalaw po ng Cotabato Trench. Yan po yung nag-generate po ng lindol kaninang maga, yung magnitude 7.8 po natin. And I understand the last time po na naging ganito kalakas yung paggalaw ng Cotabato Trench ay like 50 years ago. Opo, actually, ang Cotabato Trench po, ito po isang aktibong structure. Marami na sa historical time po natin, may mga malalakas na pong earthquakes na na-generate ito. Isa po dito yung tinatawag yung 1976 Moro Gulf Earthquake, na kung saan, nag-occur po kasi ito alas 12 ng gabi, almost midnight halos. And then, nag-generate po ito ng tsunami. And then, karamihan po ng mga casualties ng time na yun ay dahil po sa tsunami. At sabi nyo nga po kanina ay nasa 300 na yung mga aftershocks. Asahan pa po ba mga ilang araw, ilang linggo pang patuloy na makakaramdam ng aftershocks ang mga kapatid po natin sa Mindanao? At gaano kalakas pa yung aasahan na aftershocks? Tama po kayo, no? Ang ine-expect po natin ngayon, makakaranas pa rin po tayo ng mga aftershocks sa mga darating pong araw, linggo, o kaya po buwan. Yung dami po, posibleng, in-expect din po natin na kukunti nito habang pong nagtatagal. Ngayon po yung lakas, hindi naman po tayo nag-expect na maging sinlakas siya ng main shock o ine-expect po natin na mapapahina na ito. Pero gusto ko lang pong i-point out na kahit po medyo may katagalan na, posible pa rin itong magka-experience tayo ng aftershocks na may kalakasan na posible pong maramdaman ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung pong nakatira malapit po sa epicentro ng lindol. Ano po ang update natin doon sa tsunami warning? Ibinaba na po ba? Inalis na po natin ang tsunami warning kaninang around 3:19 p.m. po. Kasi po base po ito sa na-record po ng ating pong mga sea level monitoring stations na naka-deploy po doon po sa malapit po sa epicentro ng lindol. So wala na po kaming halos nakita o yung pong mga instrumento natin wala nang na-record na mga tsunami waves na posible pong magdulot ng disgrasya po. So kaya po tinagal na natin yung tsunami warning. Dr. Sevilla, muli paalala po sa mga kapatid natin, lalo na nga po doon sa malapit o tinamaan ng lindol na 7.8. Tatlong bagay po ang pwede po siguro natin i-considera. Unang-una, maganda pong makita natin o masuri po natin yung structural soundness po ng ating pong mga buildings, kabahayan po. Tingnan po natin kung yung ito po bang earthquake nito ay nagdulot po ng ng damage sa building natin na kailangan ng huwag muna sigurong balikan. Pero kung nakita natin na okay naman siya, so pwede po nating bumalik doon, Pangalawa, makakaranas pa rin po tayo ng mga aftershocks. So sakali man pong magkaroon ng aftershocks na may kalakasan at maramdaman po natin, at kung abutan po tayo sa loob ng mga bahay, halimbawa, or mga buildings, wag po natin kakalimutan mag-duck, cover, and hold para po maiwasan natin na mabagsakan tayo o ano man yung mga bagay na posibleng bumagsak sa atin, at least na maprotektahan tayo kung saan tayo magtatago. And then, pangatlo, hanggat maaari po, kumuha po tayo ng mga information sa mga authorized agencies tulad po ng PHIVOLCS, ang Office of Civil Defense, ang ating pong mga local government units para po yung tamang impormasyon na makuha natin at maiwasan natin ang panic na posibleng maging dulot ng mga makakalat na mga fake news.
Marami pong salamat, Weather Frontliner Alvin Pura and Dr. Winchell Ian Sevilla, Division Chief ng PHIVOLCS. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.